Ang Cleveland Cavaliers kontra sa West team. Meron silang current record na 29-4. On track sila ngayon na magkaroon ng 70 wins base naman to sa win-loss record ng ibang mga teams nung mga nakaraang season na merong more than 65 wins record. Nasubukan na ang Cavaliers sa title contender na Boston at Denver Nuggets. Ang sunod naman na makakalaban ng Cleveland ay Dallas Mavericks. Tapos yung January 9, makakatapat nila ang number 1 team sa West na OKC Thunder. Mas binibigyang atensyon na title contender ang OKC kumpara sa Cleveland. Parang ang walang masyadong pumapansin sa Cavaliers ngayon. Nasa isang buwan na lang din matatapos na yung deadline sa trade. Ang Cavaliers balak pa rin magpalakas ng roster. Ang target nilang makuha si Cam Johnson. Last season ang Cleveland top 5 sa defense pero bagsak sila sa offense. Ngayong 2025 naman baliktad. Number 2 sa offense ang Cleveland, nasa number 10 sa defense. Ang Cleveland din number 7 sa bench scoring. Meron silang 38 points per game. Solid yung first 5 nila, solid din yung second unit. Ang mga teams naman na nagkaroon ng magandang run sa playoffs ay yung mga gumawa ng minor trade para magpalakas ng second unit nila. Katulad last season sa Dallas Mavericks. Nakakuha sila ng 2 key player via trade. Nakaabot pa sila ng finals nun. Sa lineup pa ng Cavaliers ang isang player na pwede nilang palitan via trade base din sa contract, si Max Strus. 22 minutes, 6 points, 37 and 33%. Meron siyang $15 million sa kontrata. Si Max Strus ang ikalimang highest paid sa rank ng Cleveland. Si Cam Johnson naman merong 19 points, 4 rebounds, 3 assists. Kaso nasa $22 million ang kontrata niya plus $4 million na bonus pa. Kailangan ng Cavaliers ng mga pillar para matapatan ang kontrata na yon. Ito kasi yung problema kay Cam Johnson. Hindi siya ma-trade or ma-trade basta-basta dahil merong bonus na isasama sa salary cap ng team na makakakuha sa kanya. Pwera na lang kung meron team ang kukuha or sasali pala sa trade ng Cleveland at Brooklyn. Meron pa rin ang Cavaliers na 6 na first round pick until 2031 na pwedeng maibigay dito sa Brooklyn. Kaso kung meron pa bang mundo sa 2031? Kapag nagtapat ang Cleveland at OKC Thunder, doon siguro magkakaalaman kung kailangan pa nilang parehong mag-upgrade ng lineup dahil hindi naman ang Cavaliers at Sacramento lang ang may interest kay Cam Johnson. Siya din kasi yung best player na available sa trade ngayon so far. Kahit yung OKC si Cam Johnson ang nasa radar nila, kaso nga lang katulad ng ibang mga teams walang pamalit na tatapat sa kontrata niya. Wala pa rin sa lineup ng OKC si Holmgren dahil sa injury. Pero nananalo pa rin naman ang Thunder doon. Nasa linya pa rin ng recovery si 3 months. Nawala sa Thunder ang 16 points at 8 rebounds si Holmgren. Binubuhat ni Jalen Williams at SGA yung OKC ngayon. Si Jalen Williams pa nga nasa All-Star discussion. Number 7 so far sa botohan para sa mga bigs. Papasok na rin ang timeline ng recovery si Holmgren. Nilagay kasi dati 8 to 10 weeks. Pasok na si Holmgren sa 8 weeks ng recovery. 2 linggo mula ngayon, January 2, nasa 10 weeks na itong si Holmgren at base naman kay Coach Dignault, nasa process pa lang talaga si Holmgren na makabalik sa lineup. Hindi pa kasi siya nilalagay sa 3-on-3 or 5-on-5 workout. Base naman kina SGA at Williams, malapit na makabalik si Holmgren sa lineup nila before mag-All-Star. After ng January 9 matchup ng Cavaliers at Thunder, magtatapat ulit silang dalawa sa January 17.